Hello, magandang umaga, magandang hapon. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung overall analysis na natin kay Sara Duterte na kaso. At sa overall analysis po, ito ay kung magiging fair lamang ang mga kasapi ng House Justice Committee ay hindi uusad ang reklamo na impeachment laban kay Sara. Ito po ang mga katwiran. Number one, ang hindi pagdalo po ni Sara ay hindi po yan kahinaan. Hindi po rin pwede sasabihin na siya ay duwag sa mga kaso o akusasyon laban sa kanya. Ito po ay sapagkat sa ganitong mga rason. Number one, ang lahat ng mga kasapi ng membro o kasapi ng House Justice Committee maliban lamang sa kay deputy, nagsalita na rin si deputy at si Jet, sino yung isa, si Nasal na congressman, dalawa na nagsalita. Nagsabi si Deputy Chairman, si Lagbas, Deputy Chairman ng Committee on Justice, na hindi pwede pag-usapan ang confidential fund sapagkat po ay kahit na merong desisyon ang COA, sinabi niya na mag-aapila naman si Sara Duterte at ang karapatan ni Sara Duterte na mag-apela sa sinasabi na desisyon ng COA na kung saan ay pinapabalik sa kanyang 73 million at saka may iba pa ata yung kasunod na taon, ay ibig sabihin karapatan po ni Sara Duterte sa loob ng 180 days. Sa loob ng 6 na buwan mula ngayon, ay karapatan pa niya magsampa ng apela sa Supreme Court. Ladies and gentlemen, alam naman natin ang kaso sa Supreme Court ay matagal matatapos. So, pag mag-apila si Sara Duterte sa sinasabi ng COA na dapat yung ibalik ang pera sa confidential fund, ay matatapos na lang ang impeachment ay hindi pa matatapos ang desisyon ng Supreme Court laban sa utos ng COA na pinapabalik kay Sara ang pera. Ladies and gentlemen, wag po kayong magkakamali sa pagtingin ng sitwasyon. Ang pagsasabi po ng COA, Commission on Audit, na dapat ang isang opisyal ng bayan ay isauli niya, inuutosan ipasauli yung pera na 73 million sa nauna at meron pa atang 300 plus million sa pangalawa. Yun ay tinatawag na notice of disallowance. At ang ibig sabihin ng disallowance ay kailangan bibigyan pa ng pagkakataon ng opisyal na natutukoy na ibalik niya yung pera. Di ba, Fiscal AG? Tama yan, Fiscal AG. Ang ayaw ko lang kay Fiscal AG, hindi niya sinabi na pwede pa mag-apela si Sara sa Supreme Court. Kaya ang impression tuloy ng mga taong bumabasa sa kanyang post ay guilty na si Sara. Napaka-unfair mo naman, Mr. Fiscal AG. Mas senior pa pala ako sa iyo eh. 2010 ko lang ata naging pumasa sa bar exam. Ako, 2005 ako pumasa sa bar exam. At kasabay ko si Sara Duterte na pumasa ng bar exam. 2005. Hindi ko nasabihin kung anong grado ko. So anyway, kasi ang grado ay hindi naman yan, sabi nga ng top notcher namin, na si Divinicia, siyang bar top notcher namin sa batch namin, ay hindi sukatan hindi sukatan ang grado sa bar exam para magiging sabihin kung gaano ka kagaling na abogado. Kaya ang manner na pagkasalita ni Attorney Divinicia ay parang pinaparating niya kay Sara Duterte, huwag ka magmayabang sa grado mong 80 sa bar exam. Kasi hindi yan sukatan kung magaling ka abogado o hindi. Ang sukatan ay yung actual practice mo na. Kasi nga, sabi ka, si Fiscal Agent, tanungin mo, ang magdetermina kung panalo ka sa kaso o hindi ay kukunti lang sa argumento at sa galing. At saka actually sa galing. Pero yung galing mo ay hindi nasusukat sa bar exam rating yan.
at ebidensya, siyempre. Kaya, si Sarah, huwag kang magmayabang na naka-80 ka. Mataas ang grado mo, 80. Mataas yan. And knowing the fact na ang alam ko, almost 6,000 kami na examinees nung panahon na yun. At na nakapasa 1 plus, 1,000 plus. So, officially, ang computation kung ilan ang nakapasa ay 27% sa time namin. At mind you, I am too proud. Also with Sarah, masyado akong proud sa bar exams namin. Bakit? Yun lamang po ang bar exams na kaisa-isang bar exams na kung saan ang mga question na nilagay ay napakarami. Sa mga ibang bar exams, hanggat sa ngayon, ang questions ay 20 lang po. Kada question ay binibigay na 5 points. Pero sa amin, during that time, 67 questions. Sa civil law, sa criminal law, sa constitutional law. At ayaw ko rin sabihin, pero sa lahat ng grado ko sa lahat ng subjects, ang pinakamataas kong grado ay nasa commercial law. Ibig sabihin, dyan po ako magaling. Ano ba yan? Corporation Code. At yung negotiable instruments. At all others, mga goods in carriage. Lahat po yan mga pati corporation law. Kasama din yan sa commercial law. So, ironically, ang mababa kong grado ay nasa legal ethics. Kaya yan siguro dahilan bakit ako na-disbar. So anyway, bukas tayo kay Sarah. Ang grado ni Sarah ay hindi dapat pinagmamayabangan ni Sarah. Kaya lang, sabi niya, napilitan ako magsabi kung ilan ang grado ko dahil sinasabi ni Madriaga na ako raw ay bully sa school namin sa San Sebastian at ako ay bulakbol. Bully na, bulakbol pa. At hindi pumapasok. At pinapakiusap lamang ni Attorney Ryan Kilala na siyang assistant dean sa San Sebastian na para makapasalang siya kung pasang awa. Diyos ko, ladies and gentlemen, ang mga pasang awa po sa College of Law ay hindi makapasa sa bar exam. Yan ang sinisiguro ko sa inyo. The fact na si Sarah ay nakapasa at mataas pa ang grado, sigurado ako na matalino yung babaeng yan at nag-aaral ng maayos. Ang isa lang natin masasabi, dati sa San Beda siya. Tapos hindi natin alam bakit umalis siya sa San Beda at lumipat sa San Sebastian. So gano'n lamang po ang natin masasabi. Next. Ang hindi niya pagdalo sa sinasabi ko, ang hindi niya pagdalo sa Committee on Justice hearing, number 1 ay ang mga bubuto doon ay laban sa kanya. So paano ka isasalang mo sarili mo sa lahat ng tao, kaaway ka? So, at hindi naman yun ang magdidesisyon kung talagang talo ka o hindi. Kasi ang desisyon, nasa Senado pa. So kung ako naman si Sarah, hahayaan ko na, sige, kung gusto nyo kasuhan ako, kasuhan nyo ako. At antayin ko na lang kayo sa korte. Kagaya rin lagi sa ginagawa ko, may mga NBI na patawag sa akin at sa ibang mga naging client ko. Maiyak pa yan, sir, pinatawag ako ng NBI, paano ba itong gagawin ko? Ang sagot ko simple lang, huwag ka na pumunta sa NBI. Kasi walang kapangyarihan na mag-contempt ang NBI. So ngayon, ang laging ginagawa ko at nananalo naman ako, inaantay ko na lang sa korte o sa piskal kung kakaso ang NBI. At unfortunately, ni minsan sa buhay ko, lahat ng kasong sinampa ng NBI laban sa akin ay talo sila. At lahat ng kaso sinampa laban sa naging client ko ay talo ang NBI. O yan, kahit sino sa NBI dyan tumayo. Sabihin ko. At I'm proud to tell the world, dating NBI director na si Director Magno ay ipinanalo ko po na desisyon ng ombudsman at siya, sinususpende siya. Nag-file ako ng motion for reconsideration
ay nanalo naman ako sa ombudsman at tinanggal ang order na pinaparusahan si Director Magno, Lito Magno. Okay? So, yan po, binabanggit ko lang tuloy ang mga panalo ko, iba sa mga panalo ko dahil dito sa kaso ni Sara. Next ay sabi ko karapatan, doon na lang siya mag-antay sa Senado. Next, ang sabi ko, depensa na ay wala ring kwenta sapagkat ang magbubuto-buto ka kung guilty ka o hindi o impeach ka hindi ay yung mga kaaway mo sa politika. So, kaya sa Senado na lang siya may laban kasi binibigyan si Sara ng pagkakataon o karapatan sa Senado na mag-cross-exam. Doon sa House of Representatives, wala siyang, hindi siya bibigyan ng karapatan na mag-cross-exam. Kaya sinasabi ko, unshakable, unbreakable, yung katayuan ni Sara kung impeachment lang pag-uusapan. Next is, halata naman po na bias ang declaration ng Committee on Justice na sinasabi nila na may sufficiency in substance ang reklamo laban kay Sara. Bakit ko nasabi halata? So, magagamit niya ito na depensa sa Supreme Court kasi umakyat sa Supreme Court. At kini-question niya ang pagdetermina ng sufficiency in substance. At kung magdedesisyon ng Supreme Court at sasabihin na mali ang decision, bali wala na ang lahat ng mga ebidensyang pinukol laban sa kanya. At bakit ko naman sinasabi na walang sapat na basihan para sabihin mo may sufficiency in substance? Sa Section 5, Rule 3 ng House Impeachment Proceedings ay sinasabi doon na para magkaroon ng sufficiency in substance, ang reklamo ay dapat lahat ng kakailanganing detalye ay dapat nababanggit sa reklamo. So ito ngayon, pag-usapan natin ang confidential fund. Ano ba ang dapat na detalye babanggitin sa confidential fund na kaso laban kay Sara? Ito po, basahin natin . Paano ang dapat importante matapos na babanggit na kinuha na ni Sara ang pera, ay babanggitin na kung paano kinuha ni Sara ang pera. Pero pag binasa natin ang kanilang ginagawa, sinabi nila ay napakalayo, kulang na kulang. Ladies and gentlemen, basahin ko po ngayon yung aligasyon nila laban kay Sara patungkol sa confidential fund at saka mamaya salin. Ito po yung binanggit ng umakusa kay Sara patungkol sa confidential fund. Babasahin ko po. Okay. The impeachment complaint laban kay Renato Corona pala yan. Ang unahin ko kay Sara. Ito. Number 1, respondent Sara Duterte gravely betrayed the public trust and revealed herself to be unfit to discharge the trust reposed upon her office in handling funds. So, conclusion ito. Na sinabi nila, ang conclusion, mamaya bagitin natin ang mga facts na dahil sa mga ginawa daw niya, ay nawala ng tiwala ng taong bayan sa kanya. So, sinabi ng umakusa, this has been shown not only by her misuse and or malversation of confidential funds, but also by her repeated attempts to conceal and suppress relevant information and documents on her fraudulent liquidations of how the confidential funds were saved. Tingnan mo, conclusion ang kanila. Sabi nila, may misuse, ibig sabihin misuse, hindi tama paggamit, at malversation na ginawa si Sara patungkol sa confidential fund niya. Tanong, ano po yung misuse? Ibig sabihin misuse, ang pakay po ng pundo ay para gamitin sa confidential fund na project.
So kung may misuse, ginamit sa iba. Ang problema, hindi nila binanggit ang detalye kung ano yung iba na pinagkakagagabitan. Next is malversation. Ibig sabihin malversation, ninakaw ni Sarah ang pera. Ang problema lang, walang binanggit kung anong ginawa niya sa pagnanakaw ng pera. So ipakita ko sa inyo yung yung binanggit nila. Ito yung sinulat mismo nila na reklamo. Hello guys. No, yan ang sinulat niya na reklamo laban kay Sarah. Has been shared, sabi nila, by misuse. So ang fact na binanggit nila, ito ay conclusion pa ito. Hindi pa ito facts, conclusion. Ang conclusion nila na ginamit sa iba yung pera at ninakaw. Yun po ang conclusion nila. Let us see kung meron silang factual allegation. So sabi nila, in these 2 years, as Vice President of the Republic of the Philippines, Duterte has managed to gain direct control of at least 612,500,000 in confidential funds. So, itong has gained control, another statement of conclusion, hindi facts. So, conclusion uli. Tingnan natin uli yung kanila. So, next is, ito sa paragraph 23. Sinabi ng umakusa, among others, the inquiry conducted by the House of Representatives on the utilization of confidential funds by her office clearly show that the supposed confidential expenses where these funds are supposed to have been spent on are nothing more than ghost expenses. So, conclusion na naman. Bakit nila na-conclude na ghost expenses? Dapat, pira-pirasuhin nila yung pangyayari. Ang problema, hindi nila pinira-piraso. Next is, number 24. In fact, the OBP and the DepEd Special Disbursing Officer, Gina F. Acosta and Edward Parada, have both declared under oath that they supposedly have no knowledge where the confidential funds were spent. So kung wala palang knowledge, ito lang ang fact na nakita ko. Ito yung fact, na basic fact na binanggit nila. Pero sinabi, hindi naman alam ni Acosta at saka ni Edward Parada na siyang disbursement officers kung saan napunta yung pondo. So hindi naman, ibig sabihin, wala silang basehan para sabihin na ninakaw ni Sarah o ginamit sa iba. Kasi hindi nila alam kung saan ang pondo eh. So kung hindi nila alam, ibig sabihin, wala pong aligasyon na ninakaw ni Sarah. At hindi aligasyon yung sinabi na hindi, at hindi mo pwede sabihin na pagnanakaw yung katotohanan na hindi mo makita kung saan ang pera. So, inutusan doon sila ni Sara Duterte na i-turn over ang pundo sa isa pang tao. Hindi nila binanggit yung isang tao na ito ay si Colonel La Chica at si Colonel Nolasco. So, hanggang turnover lang pala. Yung turnover ay hindi naman pagnanakaw yan. Hindi pa paggamit ng ibang bagay. Kumbaga, dapat sa confidential fund, dapat sa project ng mga intelligence information. Pero walang sinabi rito na ginamit sa ibang bagay. Imbes na pambili ng kamote, ginamit, dapat binanggit niya, pambili sana ng kamote ito, pero binili niya ng mais. Dapat sana ganun kaklaro ang pagbanggit ng factual allegation. So dito, binanggit lang na tinorn over kay Colonel Raymond Dante La Chica and Colonel Dennis Nolasco. So walang binanggit naman, yun lang. Ibig sabihin, kulang ang akusasyon na ninakaw o binulsa ni Sarah. Tapos ito 25. In other words, public funds in the total amount of 612,500,000 million vanished into thin air. So sabi na nawala, kung sa Tagalog pa, nawala daw yung pondo. Hindi naman binanggit kung paano nawala. So hindi mo pwede sabihin na may sufficient statement of facts para sabihin na ninakaw ni Sarah ang mga pondo.
Kita mo ng kakulangan. O dugtong pa natin dito. Ito naman sa detailed on OBP 2022-2023 funds. As shown by the OBP's liquidation report, the 2022 OBP confidential funds in the total amount of 125 million were certified by respondent the 30th to be fully disbursed. O sinertify niya na nagasta sa maayos mula tuwing December 2021 at hanggang or within a short period of 11 days. So ngayon, ito naman ang sinasabi nila, paano sisigo ito sa testimonya naman ni Ramil Madriaga? Kasi si Ramil Madriaga ay December 20 pa lang, nawala ng pera, pinamigay niya. Yun ang sa sinabi ni Ramil Madriaga. At kung susundin natin yon, mali naman to ang sinabi nila, hindi totoo sinabi nila na December 21 hanggang December 31 ay inubos in 11 days. Kay Ramil Madriaga, hindi daw totoo 11 days, isang araw lang. So sino paniwalaan ngayon sa dalawa? Diyan pa lang, pag kontra-kontra na ng statement of facts, talo na sila kagad. Kasi, ibig sabihin po, mag-create po ng duda kung alin ba talaga totoo. At kung may duda na, hindi na natin masabi kung ano ba talaga totoo, kung nagnakaw ba talaga o hindi. Ganun na kasimple. O ito naman, number 27. Among the surveillance and monitoring expenses was the amount of 16 million pesos spent on the rental and maintenance of safe houses. It was tracing that emphasis was for a mere 11-day period. O ngayon, yan ang, sabi natin, ang hindi pa siya basic facts. Dapat, ibagitin nila isa-isa, 6 million, 16 million. Kung ano ang mga pinagbabayaran ng 16 million. Ang problema, linam. Kaya wala nang eksaktong detalyado na pagkasabi. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na ninakaw ni Sara kung ibinayad niya sa mga safe houses ang 16 million. Bakit? Unang-una, ang proyekto po ay confidential fund. So kung confidential fund ay para ito sikreto yan at para makakakuha ng informasyon sa mga sikretong tao. Kaya pwede namang palabasin na pinalabas sa nag-upa sa malaki sa safe house, hindi na lang binanggit ang pangalan kung sino pang ibang binigyan. Kaya hindi siya ibig sabihin na ninakaw ni Sara just because binayad ng 16 million sa mga safe houses. Okay? Next. On 2023 OBP and DepEd funds, ito 23 sunod na taon, may similar patterns of exorbitant and unexplained safe house rentals. So the same manner, wala silang detalye kung yung binayad ba sa mga safe house ay napunta ba sa bulsa ni Sara. Walang binanggit. The only way na para magiging guilty si Sara ay magkaroon sila, the only way na para tanggapin ang reklamo nila ay banggitin nila na binulsa ni Sara. Walang binanggit na binulsa. In other words, kulang talaga ang statement of ultimate facts para sabihin na aprubahan nila yung kaso laban kay Sara. Tapos dagdag pa nito, nag-report naman ang COA na pinapabalik ang 73 million. Pinapabalik yung ilan pang sa 2023 na budget. Kung ihambing mo ito sa testimonya naman ni Ramil Madriaga na wala pang 24 hours sa ginastos na, nagkontra-kontra ang kwento ni Madriaga sa kwento ng COA. So ngayon, hindi pa nila binabanggit dito kung paano mapapanagot si Sara na sasabihin na gumawa na siya ng krimen na dahil lamang sa pasauli ng COA sa kanya ang pera. Ladies and gentlemen, sabi ko nga kanina, pwede pang mag-apela si Sara sa Supreme Court. At kung mag-apela siya, ay hindi pa siya pwedeng persahin na magbayad. At kung hindi siya pwedeng persahin magbayad, ibig sabihin, wala pang krimen na nangyari. At kung wala pang krimen na mangyari, o na nangyari, ay walang dahilan para impeach siya. Ganun lang po kasimple. O ito naman, yung SALE na pinupus ni Trillanes. Nako daw, mula ng 2007 ay maraming laman pera bangko niya.
2007, sabi ng Supreme Court, ang kukunin ninyo na acts ay yung nangyari nung panahon na vice presidente na siya. Wala, titigas ng ulo. Matigas ng ulo si Trillanes. Sinungaling pa, matigas ng ulo pa. Ayan, kinasuhan nila. Pero ang problema ko, sinasabi ni Trillanes na mayroon daw siyang kopya ng mga bank accounts kung saan napunta. Natandaan niyo sa Quadcom nung nag-hearing katabi ni Duterte, muntik pa niya tinapon ni Duterte ng microphone si Trillanes, na nagsalita si Trillanes, kung anong sinabi ni Trillanes doon, ay ito rin sasabihin ni Trillanes sa April 22. Paulit-ulit lang po. So, paano mo sasabihin ngayon na merong pera na ganon si Duterte, dapat si Sara ang tirahin niya, hindi si Duterte na natatay. Kasi ang subject matter, impeachment. Hindi naman kasama si Digong Duterte sa impeachment. So, nakita nyo ng logic nila, ang layo ng logic nila. Pangalawa, bawal po sa tinatawag na Bank Secrecy Law sa Republic Act 1405 na ibibigay ng kahit sino na mga ng kahit sino na mga member ng bangko o empleyado ng bangko, bawal po sa kanila na mamigay ng detalye ng bank account ng ibang tao andun sa kay Trillanes. Ibig sabihin, kung si Trillanes ng ganon pondo, detalye, kung totoo yan, makukulong si Trillanes sa paglabag sa Bank Secrecy Law. Kung totoo yan. Dapat na hindi kumakaso si Duterte sa kanya, malamang hindi totoo yan. Ganun ako kasimple yan. Ano pa? Ito pa ibang imahinasyon nila. Imahinasyon lang tawag ko eh. Among others, it has been discovered that the amount more than 2 billion pesos was transacted. Ano transacted? Ang daming transactions, dapat detalyado yan. Hindi man lang madetalye. Ibig sabihin, hindi nila alam. Kasi kung magreklamo ka, dapat detalyado din ang kwento mo. Alam mo, kailangan ka kasi personal knowledge. So, paano magkaroon ng personal knowledge si Trillanes kung ang pagbanggit niya ngayon ay general conclusion? So, ibig sabihin, basura na yan. Wala lang tinatawag na sufficiency in substance. Pangat 64, the hidden wealth in the amount of 2 billion pesos eclipses. Wala kwento na naman ito. Walang detalye kung paano kung totoo yan. Next is table of silence. Ito, hindi naman ibig sabihin na kung magkano nakita mo sa salin ay nagnakaw ka na. Sino lang nakakaalam na nagnakaw siya kung hindi totoo salin? Walang tanging ibang makakaalam yan. Si Sara Duterte lang at saka yung asawa niya si Manasseh Carpio. So kung hindi magsalita si Manasseh Carpio at Sara, paano lang patunayan na may tinatago si Sara at saka si Manasseh Carpio? Isa pa, natatawa ako sa motion nila ni Ridon, pinapapunta pa ang kanilang mga articles and bylaws ng kanilang korporasyon. May negosyo kasama at yung may mga chowking sila na negosyo sa Davao City. Maraming negosyo. Tapos, ang aligasyon nila ni Trillanes, ang grupo niya, ay hindi raw sapat ang dami ng pera sa 2025 kung ihambing mo sa kinita niya sa sweldo niya. Hindi pa natin alam magkano kinita ni Manasseh Carpio sa kapagiging abogado kasi nag-abogado siya na trabaho. At hindi rin natin alam kung magkano kinita ng lahat ng mga negosyo niya kasi pinasabpina pa ni Ridon. So in other words, ladies and gentlemen, ito, hanggang dyan na sa SALN at saka sa tinatawag na confidential fund, kulang po ang pagkwento. Now, let's go to isa pang matindi ko nila yung grave threats ko na sinasabi mga taga-UP na Professor, grave threat ba yan? Nung sinabi ni Sara, huwag ka mag-alala, safe ako kahit na gusto akong ipapatay ni Lisa, ni BBM at saka ni Martin, may kinausap na akong high killer. Nasa kasakaling mapatay ako, huwag mo silang lubayan paghiganti mo ako. Yan binanggit. Ang tanong, bakit nyo sasabihin
Nag-grave threat yan na ni isang desisyon ng Supreme Court, wala pang sinabi na ganong klaseng sitwasyon ay grave threat. Kung wala sa batas, kasi wala sa batas eh. Ang sa batas lamang ay ganito. BBM, kapag tinanggal mo si Leonin na sa pamamagitan ng magsampa ka ng impeachment laban kay Leonin, kay Justice Leonin, ay ipapatay kita. Yan ang grave threat. Bakit na grave threat? Kasi kapag magsampa at sinampa, ibig sabihin hindi na makapagsampa si Bongbong Marcos ng kaso laban kay Leonin. Kasi papatayin siya. Ano ang gawaing pagsampa? Ang gawaing pagsampa ay hindi siya bawal o trabaho pong legal. So, ibig sabihin, ang kondisyon kung magtrabaho ka ng legal na ayaw ko, papatayin kita, yan po ang grave threat. Ano naman yung kay Bongbong Marcos? Kung patayin niyo ako, ibig sabihin, trabahong kriminal, papatayin si Sara. Mawawarningan kayo. Warning lang yun. At saka wala sa revised penal code yan. At wala rin sa revised penal code ang pagplano sa pagpatay. Hindi pinaparusahan yan. So napaka-clear na wala. Kung wala, hindi niya pwede gamitin dahilan para i-impeach si Inday kung hindi iya crime. Wala pa pong, kung minsan kasi malabo ang batas, kailangan na decision ng Supreme Court. At ang decision ng Supreme Court, yan ang sundin natin kung ano ang pagtingin sa mga malabong batas. Admittedly, may pagka malabo ito. Pero ang tanong, may decision na ba ang Supreme Court sa ganong sitwasyon? Wala pa. So kung wala pa, basura yan. So kung basura yan, hindi mo pwede gamitin para pang-impeach laban kay Sara. Ganun na nga simple yan. So with that, matatag, unbreakable talaga ang sitwasyon ni Sara. Isa pa, ang babanggitin natin. Marami pang iba, yung lahat ng iba, paulit-ulit din, walang sufficiency in the allegation of facts. So ngayon, sinabi ko na walang death threat at wala ring decision ng Supreme Court na death threat ng ganong klaseng sitwasyon. Tapos may isa pa binanggit na maliban dito, klaro po na kasinungalingan ang mga binanggit ni Madriaga. Ano yun? Number 1. Yung nagbanggit si Madriaga na ginawa siyang dummy ni Digong Duterte na siya ang tagakuha ng pera, taga-deposito ng pera sa pangalan ni Duterte. Ang isa sa binanggit niya na kinuha na pera ay 100 million na kinuha daw ni Madriaga sa isang mall doon sa Lubao, Pampanga. O sino taga Pampanga dito, mga kabalen? Mayapag at panapon, mga kabalen. Sino mga taga Lubao dito? Wala pong mall sa Lubao, Pampanga. Lugar yan ng mga Pinida. Walang mall dyan. So yan pala, kasinungalingan na. Puntahan nyo ang Lubao, Pampanga. Mag-ikot kayo lahat ng mga sulok-sulok doon at hindi nyo makikita na may mall doon sa Lubao, Pampanga. So number 1, nakasinungalingan. Number 2, nakasinungalingan na hindi mo mababali. Ayong sinabi niya na may 2 cheque na pinakuha si Duterte kay Ramil Madriaga, manager's check 2. At isa para sa 8.2 million at ang isa naman para sa 4.8 million. Manager's check. Yung pinakita niyang ebidensya sa hearing, lumabas ng na-screenshot ko ay pareha ang check number. Meron bang 2 check? Magpare check number? Tingnan mo, ikaw Charlie Whiskey, nagkasubok ka na ba na magkaroon ng checkbook? Tingnan nyo ang checkbook ninyo. Kung sa checkbook ninyo may nagdubli-dubli ba number? Wala po. So manager's check, wala ring dubli-dubli number yan. Grabe naman. O ipakita ko ngayon yan. Para makita nyo lang.
Ito po yung cheque na yun na binanggit niya. Okay. Yan Yan ang cheque na yan. Palakihin natin. Yan April 18, 2023. Ang number 000 467299. Yan. Ang sa itaas ay 84,200,000. Ramil Madriaga. Ang petsa, ganun. Ang sa taas, parihang number. Pero natabunan ng isa sa itaas. At ang number na yan, sinabi ni Ramil Madriaga sa hearing na yan po ay 4.8 million. So paano natin ngayon masasabi na mananalo sila? Ibig sabihin po, yung kanilang kaso ay napakahina. Yan Klarong-klaro na nagsinungaling si Ramil Madriaga. Marami pa siyang kasinungalingan. Pakita natin. So, ito yung motor niya na sinasabi na binigyan daw si Digong Duterte ng 25 billion para ibili ng motor. Pero pinangalan niya sa kanya lahat. Ito, tingnan natin. Yan ang motor daw niya. Yan. Sabi ko, tanong ko, yes or no lang, maniwala ba kayo na binigyan si Duterte ng 25 billion para pabili ng ganitong motor? Ang motor daw ito. Yan, tingnan mo. May isa pa. Yan, ang ORCR. Kailan yan nirehistro? October 1, 2021. Tapos, ang resibo, nakalagay din dito ang resibo. Yan. Sa resibo, binigay ito ng 2021 din. October 1, 2021. Bakit? Ang tanong ko ngayon, itong CR, ang tanong ko lang ngayon dito ay, bakit? Bakit ang pinakita mong resibo, ORCR yung 2021 pa? Asan ngayon ang OR sa 2022, 2023, 2024, 2025, 2026? Binenta mo na ata siguro. So, yan po ang ebidensya na sinasabi niya binigyan siya ni Digong Duterte ng pera pambili ng motor. Ito pang iba. 3 motor 4 actually, pero 3 ang binakita niya na ORCR. Yan ang unang ORCR. Ito na naman pangalawang ORCR. Kailan niya binili? September 21, 2021. Tapos, sa baba, September 21, 2021 din ang OR. Ang OR po, kada taon may bagong OR. Ganun po yung sa sasakyan. Kung may bagong OR, ay dapat hanggang 2026 meron ka. Okay, tingnan natin ang isa pa. Ayan. Ayan, October 12, 2021. Motorcycle without sidecar. Ayan. October 12, 2021, ang OR, pati CR. So, anong ibig sabihin? Isa lang pong ibig sabihin yan, na nagsisinungaling siya. At nasa pangalan pa niya lahat. Ulitin ko lang, nasa pangalan niya. Ito pangalan Ramil Lagunoy Madriaga, Cainta, Rizal, Region 4. Yan yung isa. Ito naman, Ramil Lagunoy Madriaga din uli. Isa. Ang isa Madriaga, anak niya yan. Pangalan ng anak niya yan. So, paano mo sabihin ngayon na binigyan ka ng pera pambili ng motor, nakapangalan naman sa iyo motor.
Ay, nako. So, ito, ano pag ibang kuan? Ang painting, sabi ng abogado ni Ramil Madriaga, kasi kinull out sila. Kinull out sila, sinabihan sila na lumabas ang nagdrawing, ang totoong nagdrawing ng painting na si Tanyag Gaisano Lee. Siya nagdrawing, nakalagay pa sa Instagram niya, January 2021 naka-post. So niregalo ni Tanya Gaisano Lee itong drawing niya kay Sara Duterte noong 2021 pa. Tapos palabasin ni Madriaga na siya nagregalo doon at pinagawa doon niya sa mga scholar niya. Kita mo. May mga scholar ka pala, ang dami mong pera, nagkakaroon ka pa ng scholar. So, yan po ang mga iilan sa mga masasabi natin ng mga bagay-bagay na hindi siya mananalo laban kay Sara. Tapos, ang problema lamang natin ay pinagpipilitan ng mga anti-Duterte na talagang ipersa yung tinatag na impeachment. Ito na ngayon sasabihin ko. Ladies and gentlemen, ulitin ko lang, binanggit ko na rin ito, na yung pagtanggap ng mga member o kasapi ng Justice Committee sa bagong affidavit ni Ramil Madriaga ay labag na po, ay tinapakan na nila ang due process na karapatan ni Sara Duterte. Ang due process po, nagsasabi lamang, bigyan mo muna siya ng karapatan bago ka magdesisyon. So ganito, dapat sana hindi na pwede tanggapin ang bagong affidavit ni Madriaga, although lalo tuloy na pakita ng kasinungalingan niya, pero dapat hindi tinanggap yung bagong affidavit. Kung hindi nila pasagutin muna, sulatan muna nila si Sara na sumagot ka. Ano masasabi mo na sa motion na kailangan tatanggapin ang dagdag na affidavit na Madriaga? Pati mga ebidensya na nakakabit doon na dapat tanggapin, dapat muna sana ganun. Bago sila magdesisyon na tatanggapin, bigyan muna nila ng pagkakataon si Sara Duterte na mag-comment. Ganun na kasimple. Pero hindi ginawa. Ibig sabihin po, ay null and void na. Matutumba ito. Tapos, marami silang motion na sinabi na mga amlak at saka mga bank records, iba, pinasampinan ninyo. What are the subject matters of the subpoena of House Justice Committee in impeachment proceedings versus Sara Duterte? Antay lang, dali lang. Kinukuha ko lang listahan ng mga subpoena. Yung una sinabina nila, si Ramil Madriaga na papuntahin patistiguhin. Dapat, ang positioning ko dyan, para may due process, mag-observe yung due process, dapat tinanong muna si Sara kung pwede ba, okay na ba sa'yo na dadalhin si Ramil Madriaga dito? At saka okay na ba sa'yo na tatanggapin namin ang supplemental affidavit ni Ramil Madriaga? Dapat ganoon kung sinusunod ninyo ang tinatawag na due process clause. So ito po yung pinapasabpina nila. CUA audit documents o nai-report na ang CUA audit documents. Na kung saan nagsabi ang CUA na dininay na nila yung apila ni Sara sa notice of disallowance.
Pero hindi naman yan ibig sabihin na talo na si Sara. Kasi pwede pa naman mag-apela within 180 days si Sara sa Supreme Court. Ganon po yung sitwasyon dyan. So kung pwede pa siya mag-apela, hindi mo pwede masasabi na ipasauli sa kanyang pera. At kung wala siyang obligasyon sa batas na magsauli, hindi mo siya pwede impeach. Ganon lang ho, kasimple yan. So unbreakable talaga yung tayo ni Sara dito. Kita mo, from check to check. Okay. Maliban sa ano pa bang ibang dokumento na hinanap nila? Pinano nila. Ito po. Testimonya sa kuwa na si Gloria Camora. Pumunta rin doon si Gloria Camora at saka si Michael Puwa, pero wala ring binigay. Yun lang, timisigo lang na nagdesisyon ng kuwa na binasura. Next, PSA, Philippine Statistics Authority, certifications at verifications no, ng pangalan ng mga tao na nakatanggap kuno ng pundo mula sa kagaya ni Mary Grace Piatos. So, yan po ang sinasabi. Pero ang problema nila is i-out natin yan. Stop screen. So, ang problema nila ay hanggat hindi pa natapos ang apila ni Sara sa COA ay akat pa siya sa Supreme Court. So, hindi siya pwedeng impeach kasi nakapila eh. Hindi mo pwede sabihin na nagnakaw kasi inakit pa na inapila pa sa Supreme Court. Yan ang kabubuhan ng mga abogado na tulong-tulong laban kay Sara. Next. Ito pa yung hinahanap nila. Maliban dyan sa salin. May salin din. Papakita salin. Ngayon, sa salin, ano makikita mo? Wala lang. Makita mo lang na binigay ni Remulla. Ito, 7, 8, 9, 10. Ito po mga salin ni Sara. Pagkatapos nun, yun lang po ang alam nila. Wala namang alam si Remulla kung sinong opisyal pa upoy niya. Wala silang alam kung paano ginawa at bakit ganon ang halaga na amount na ginilagay ni Sara. So para magigilty si Sara, kailangan meron kayong ibang ebidensya na magpapakita na meron siyang ibang, ito lang po ang kanyang income. Kagaya kay ginawa nyo kay Renato Corona, na ipakita kung saan manggaling ang income. At hindi nagtugba sa nilagay sa salin. But then, meron ba kayo niyan? Well, let us challenge. Pero the fact remains na pinasabpina ninyo na hindi man lang ninyo binigyan ng pagkakataon si Sara na magbigay ng kanyang panig kung bakit dapat ay hindi ipasabpina ito. So, another thing, affidavit and testimony from self-confessed bagman. Hindi ko nito maging bagman. Hindi naman ito bagman. Dated November 29 na sinabi ni Ramil Madriaga. Affidavit na sinabi niya, pero ang dinala, supplemental affidavit. Pumunta rin doon yung abogada na nagnotaryo. Anong nakuha na? Wala rin. Tapos related transcripts, videos from prior House Government Good Committee hearings. Ando naman, pinasa naman ni Joel Choa. Tapos yung alleged death threats, duly certified through copies of it all in BI records. Balik muna ako doon sa may salin. Sa mga resibo. Ang siste, meron pong mahigit 4,000 na resibo na mga Mary Grace Piatos. Tapos sa nireport ng BIR handwriting examination, 36 lamang ang kanilang in-examine. Tinanong sila, bakit 36? Kasi yun lamang sinabi ng House of Representatives. Ibig sabihin, imbes na dapat ang nagreklamo ang mamimili, kayo na mamili. That is another mistake. Na bawal yan, dapat binigyan nyo ng pagkakataon si Sara na sumagot ang kanyang panig kung paano pipiliin ang mga
mga resibo kagaya kay Merigis Piatos. Ang problema, kayo mo namimili. That makes sense na talagang bias na kayo from the very beginning. So ito naman, affidavit, pinanggit ko na kanina, na bawal ito. Kasi hindi naman yung pangalawang affidavit ni Ramil Madriaga ay hindi naman naisama doon sa pinadala ng House doon kay Sara na sagutin niya. Ang nauna na andun lang ay yung unang affidavit lang. Hindi kasama doon ang additional affidavit o bagong affidavit o supplemental affidavit. Very basic po 'yan sa batas ng due process. Bigyan mo muna ng pagkakataon si Ronel na magpaliwanag kung bakit hindi siya papatayin. Ganun po 'yun. So hindi nila ginawa eh. Kagad-agad nag-decision sila, tinanggap ng supplemental affidavit. O ano pang ibang pinatawag nila? Transcripts, dyan, napadala na. Tapos ang death threat, paano maging death threat? Hindi po magiging death threat sapagkat wala sa ating batas, sa Revised Penal Code, hindi po death threat yan. Hindi sa death threat sapagkat nakakondisyon kung siya'y mamamatay, saka pa lang matutuloy. At kung patay na siya, hindi po siya pwede makulong. Patay na siya. Kaya walang krimen na ganun at wala rin krimen sa ilalim ng Revised Penal Code na nagsasabi ang sino bang magplan ng pagpatay ay paparusahan ng kulong. Wala. Kaya kung ganun ang sitwasyon, hindi nyo pwedeng gamitin yan para pang-impeach laban kay Sara. Kasi high crimes lamang. Kung hindi crime, how can it become high crime? Di ba? Next, baka sabihin nila, pagpipilitan nila, ladies and gentlemen, Article 8 of the Civil Code of the Philippines, that the decisions of the Supreme Court on a matter that is in the issue in each case shall form part of the law of the land. Ibig sabihin, lahat ng decision ng Supreme Court, basta sa issue ng kaso, ay magiging batas sa Pilipinas. Tanong, meron na bang decision ang Supreme Court na kagaya sa katulad niyang nangyari kay Sara na grave threat, na gano'n, grave threat ba yan? Wala pang decision Supreme Court. Kaya, wala kayong karapatan para tawagin gagamitin niyang pang-impeach. Importante po kasi sa lahat ng klaseng krimen. Lahat ng klaseng krimen. Ang mens rea at saka actus rea. Actus rea yung overt acts na ginawa. At saka mens rea. Bibigay ko kasi sa inyo example. Isang kaso na Garma versus People of the Philippines na nangyari ito sa Cordillera. Kung saan nagdesisyon ang Supreme Court na walang grave threat. Ang kwento po ay ganito. Si Garma na magkapatid na magkakambal, ay hinabol nila yung mga tao na kumuha ng isda sa kanilang palayan. Naggalit sila, hinabol nila. At nung naabutan, hindi nila maabutan, may nadatnan silang grupo. Sabi niya, kanino kayo asan si Kapitan? Yung Kapitan kasi doon, Kapitan. Galit na galit yung dalawang Garma na magkakambal. Sabi niya, sa Tagalog pa, papatayin namin siya. Pero, nung oras na yon, ang galit na galit ang dalawang Garma na magkakapatid o magkakambal, galit sila doon sa mga tao na nagnakaw ng isda sa kanilang palayan. Kaya hinabol nila. Habat iniwan nila yung tao o grupo ng mga kaibigan ng Kapitan. Anong sabi ng Supreme Court? Ay, imposible po mangyari na nag-threaten na patayin ng dalawang kambal si Kapitan kasi ang kaaway nila nung panahon na yun, hinahabol nila ay yung nagnakaw ng isda sa kanilang palayan. So hindi pwede magsasabi na merong galit ang dalawang magkakambal sa Kapitan. Ngayon, tinanong na sa Supreme Court, meron bang mens rea? Anong mens rea? May mali siya ba? Alam na alam ba ni Garma na magkakapatid o magkakambal na talagang papatayin nila yung si Kapitan? Alam ba nila na tatakutin nila?
hindi rin napatunayan kasi ibig sabihin po, yung salitang papatayin kita, yung bukal na lamang ng isang biglaang galit ay hindi po siya grave threat. Basta pinalabas mo lang biglang galit mo, sudden burst of disgust, ay it's not a crime of grave threat. Yan ang utos ng Supreme Court. So ngayon, dahil wala pang katulad na kaso, kagaya yung sinabi kay Sara Duterte, we have no reason to say na yan pa ay crime. At kung hindi crime yan, we have no reason to say na yung mga nag-iipit sa kanya ay high crime yan. Okay? So ngayon, ibig sabihin, complete unbreakable ang depensa ni Sara. Punta naman tayo ngayon sa unexplained wealth na pinasabihan nila. Salin, sinabi ko na yung kanina, anong mangyari sa salin kung wala si Sara? Si Sara lang nakakalam kung paano ang mga listahan sa kanyang salin. Next, income tax return. Sila rin makakalam kung anong nakalagay sa income tax returns. Ano bang mga negosyo? Hindi man nila alam. At besides, ay nag-file na ng kaso si Mans Carpio, Quezon City, na yung income tax return ay katulad din yan ng bank secrecy law na hindi mo pwede buksan kung hindi nasasama sa exception. May exception to the rule. At saka hindi naman korte itong yung House Justice Committee, tanging korte lamang ang pwede makapagpabukas diyan. Next, ano pag sinabi nila? Yung records daw sa Securities and Exchange Commission, mga general information sheets at annual financial statements na mga kumpanya nila ni Sara Duterte na mga sumusunod. Metro City Chow Foods. Ito at ang may-ari nila na may Chowking sila sa Davao City. Maraming Chowking sila. Tapos GenCorp Industries, may negosyo din sila doon. Tapos ang Carpio Lawyers, ito ang law firm ni Sara at saka ng mister niya. Pero ang nagpapatakbo, mister niya. Tapos 888 Bistro, yun, inuman. Tapos Kali 888 Foods, ito na-produce ng mga foods, processing. Tapos Badaya Fisheries, ito, isdaan. Malamang may pispan. Tapos Bati City, ice plant. So may ice plant pa sila na negosyo. Tapos may Amianan Shores. Maraming Geometry Security, Cable Tower, 88 Shipping. Ang dami niyang negosyo. So hindi imposible na magkaroon ng maraming pera. Maraming negosyo. Ano pang iba? Anti-money laundering. Reports on covered suspicious bank transactions. Paano mangyari? Ang may report lang nila, makita lang nila yung bank account. Hindi naman ma-explain kung ano yung ibig sabihin nun. So wala rin. At besides, mga bago ito. Ladies and gentlemen, the proposition is mga bago yun. Tapos, pinasabi na rin si Trillanes. Naku, isa pa tikalo na sinungaling to. So, ganun po ang lahat ng mga bagong pinalabas nila. At lahat po yan ay bawal. Dahil hindi nila binigyan ng due process ng pagkakataon si Sara na magsabi ng kanyang panig kung ano ang panig niya patungkol sa mga hinihingi na ipasabpina na bagong ebidensya, mga bagong testigo. Ang batas po sa mga reklamo-reklamo, very basic is the fact. Kung ano lang po ang nasa loob ng reklamo, ay dyan lamang po titingin ang piskal. Ibabasura ng piskal yan kung kulang ebidensya. Ganun lang po kasimple. So in this case, let me dare say, unbreakable ang defense ni Sara. Magandang hapon po. Okay, si Charlie Whiskey, sa SEC lang makuha ng hindi po ang financial statement, kahit anong basa mo yan, hindi mo makukuha dyan ang mga kwento sa mga financial statements. So, anong law ang nagsabi na kailangan mismo po yung number 1, yung Section 2, Article 3 ng Constitution na nagsasabi na mga search warrant ay pwede lamang ilabas kung judge ang nag-approve. Yung pagpatawag na gano'n sa records ay isang uri ng search. So, hindi pwede ilabas. Kailangan idaan mo sa korte. Next ay ang kahit yung mga salin ay ganyan, maliban. Although hanggang salin lang kayo. Hindi nyo makikita ang kwento sa likod ng salin kung ano pang iba doon.
So, at saka isa pa, sa Section 3, may right to privacy sila doon sa mga records, BIR records nila. So, kung may right to privacy, ay hindi mo pwede na buksan yan kung walang utos ng korte. Very clear po ang sinabi sa Section 3, Article 3 ng Constitution. The privacy of communication shall be inviolable except upon lawful order of the court. Ganun po yan, Charlie Whiskey. You read Section 3 of Article 3 ng Constitution, tsaka Section 3 din. So, Meme Authority, Ariel Trujillo, sana nag-abogado ka na lang kay BP Sara. Hindi tayo pwede mag-abogado dyan. May mga abogado naman siya dyan. Alam ko nakikinig sila sa akin kasi yung petition nila, kung ano binabanggit ko sa lecture, yun yung ginawa nila sa pag-file ng kaso para kay Sara Duterte. Huwag mo protektahan si Sara, magagalit. Ay, wala po akong imi niyan kay Sa totoo lang in fairness, ang impresyon ko bayad si Bad at saka si Enzo. Ganun lang kasimple. Si Meme Authority, good PM Attorney Toto. Eduardo Imbalsado, DDS ka din ba? DDS po ako. Wala problema yan. At mas maganda pa, marangal pa, maging DDS kumpara sa maging BBM ka o kumpara sa magiging pinklawan ka, dilawan na kumakampi kay BBM. Ganun lang po, Eduardo Imbalsado. Buti hindi Imbalsamador ang pilido mo. Ampit, Roger Biaco, hindi niya pinagmamalaki ni BP ang grade niya sa bar exam. Kaso, kini-question. Tama ka. Kini-question kasi. Tapos, Tomio, napakasinungaling na kriminal ni si Madriaga. Pareho tayo nagsasabi dyan. Hilrua, and God bless, sir. Tapos, Dennis Kausig, mabubuo na po kayo. Sabi ng kapatid ko, mabubuo na kayo. Belated happy birthday ulit, mga kapatid. Rodel, magaling ba na magpaliwanag si Badong Aratilis? Ay, wala, hindi ko pinapakinggan yung Badong Aratilis mo. High crime. Yata malversation ng public. Wala ngang binanggit kung paano nanakaw kaya hindi pwede tanggapin. Ronald, sobra-sobra na binigay ng due process kay Sara. Wala po. Hindi siya pinatawag kung ano masasabi niya kung magpalabas ng search ng sampina. Kaya kitid ng utak mo, huwag ka magbanggit-banggit, Ronald. Kasi unang-una, hindi mo pala alam ang kinikwento mo tapos magbanggit-banggit ka, nakakahiya tuloy sa sarili mo. Hindi sumisipot si Sara. Karapatan niya hindi magsipot. Ano ka ba? Gago nga, bubo ka ba? Pailang-ilang tuloy ka na ginagawa ka na. Nahiya na ako magsabi na bubo ka. Charlie Whiskey, betrayal of public trust is very broad. Kahit broad pa, hindi naman masasabi na nung hindi pa sinabi kung paano ginawa ang krimen. Di walang betrayal of public trust. Paano ka mag-betray kung hindi mo alam anong ginawa? Paliwanag niyo muna, ano bang ginawa ni Sara? Hindi naman binagay kung paano binulsa. Kinja Kabholorte. Scripted na hearing kasi basura ang mga witness. Tama kayo. Sasabihin, sabi ni Madriaga, kinuha ng PSG ni BP yung, iba naman. Tapos magsabi siya na honest mistake daw. Butangin na. Anong abogado mo magsabi na honest mistake? Cyrus Blackray. To, ano ginagawa ni Duterte kay Dilima? Ay, wala. Ano naman yun? Ibang kaso yun. Dapat si Dilima, kung talagang feeling outraged siya at talagang ako naniniwala ako na nangyari lang si Dilima dyan. Kaya ako nakatulong ako sa panalo ni Dilima dyan Bakit ka ako? Ako lang nag-vlog na isang judge laban kay Dilima, yung judge na laban kay Dilima, ay kapatid ng isang abogado ng testigo na laban kay Dilima. So paano mangyari yan? Testigo. Abogado ng testigo laban kay Dilima, tapos ang judge magkakapatid. Si Judge Romeo P. Binaventura. Tama ba, P? Tapos si Emmanuel P. Binaventura na abogado. Kakahiya kayo ng mga Binaventura. Kasi ang luha ni Madriaga ay luha ng yun, luha ng kasinungalingan. Kasi nagluluha siya kasi makakatay siya. Alam niya na makukulong siya. Kasi binayaran siya, napilitan siya. Charlie Whiskey, with a waiver, they can ask the bank who paid for the manager's check. Hindi po sakop ng waiver niya yung manager's check. Bakit po, Charlie Whiskey? Ibang tao yung nagbigay ng manager's check, hindi sakop yun ng waiver niya.
Ang sakop lang ni Weber niya, yung kanyang sariling bank account. Lumalabas po, kung totoo man yon, ang nagbigay po ng manager's check ay yung secretary ng DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development, na si Secretary Acosar. Gagawin ba niya yon April 18, 2023, na si Marcos ang presidente? Kalukuhan. Kay Jacob Lohorte. Si Madriaga ang bubulilyaso sa mga congressmen kay BBM at Trililing. Kita mo, ayaw na nga ni Joel Chua ipatawag si Madriaga. Ayaw na rin ni Chil Jokno. Kasi nasisira lang, ang gusto ni Chil Jokno, ang basihan ng kaso nila sa confidential fund laban kay Sara, ang gagamitin na yung report ng COA. Kung gagamitin niya ang report ng COA at gagamitin niya rin si Ramil Madriaga, paano mo isisigo? Sabi ni Ramil Madriaga, 24 hours lang inubos niyang pera. Sabi naman ng COA, 73 million lang nawala. Wala. Kaya lang mag-provide. Bakit ka mag-waiver? Ronel, wala kang originality. Gamit na yan, argumento ng iba. Ay! Original ko yan. Kung ibig sabihin, nakikinig ka na sa mga ibang DDS pla. Who is perfect? Dick Kern. Ikaw yon, tipong walang argumento na dinadaan na lang sa ad hominem. Sino ba si Dick Kern 3? Dick Kern. Ad hominem ka lang. Ronel, walang originality, crazy, but hindi pinipit mo isang bangko lang. Okay, Tomas Esplana, Ramil Bengson, may ebidensya ba siya na binigay ni Duterte? Wala eh. So, Ontor Hedge, hostage po ang Judikatura Justice, gunpoint sa Salen. Ganon ba? Itatakil natin kung totoo yan, mukhang hindi totoo yun. Meron 3 years registration na toto. So, kung 3 years registration, ano ngayon? 2021 yun eh. 23, 22, 23. Dapat 23, tapos na yun. Dapat may bagong registration, OR na. Berja Piquero, creepy. Sino pa? Dicky entry. Dumali na naman si Calvo. Mark Carlson. Charlie Whiskey, baka ibang bank yung check. Ano, ibang bank? Land bank na po. Na-screenshot na natin, land bank po. Galing kay Ramil Madriaga, yung mismo pinakita kong chiki sa inyo, hindi galing sa akin. Bilines J, Bayapagat Panapon, mga kabalin, mga lalo na taga Lubao, Pampanga, mayroon bang mall sa Lubao? Carlos Velasco, ikaw to na sayang talino mo, obviously pro DDS. Pro DDS pa ako, mas maganda pag DDS, kaysa magiging dilawan ka at nakakampi ka kay BBM na magnanakaw. Andyan si Christian Monson, Christian Isguera, andyan si Ronald Llamas, andyan si Risa Ontiveros, kumakampi kay BBM. Dennis Kausing, sa dulo lang ang kaisipan ng mga trolls. Efficiency pa rin, pinag-usapan, bukals. Ay, bubo ka talaga. Hindi ba betrayal public trust ang ginawa niya? Wala nga po, kasi unang-una, hindi nga mabanggit, Charlie, kung paano nagawa pangyayari. So, paano magkaroon ng walang pagtiwala kung hindi mo alam paano ginawa ang bagay-bagay ng inakusa? Good afternoon. Walang pagbanggit eh. Bato na buhay. Kung tawagin ko ba ito, okay lang sa akin. Romeo Bondok, Attorney Kausing, the best po kayo, sir. God bless. Ingat po. Salamat po. Charlie Whiskey, mayroon bang kaso sa unexplained wealth? You have to prove. Wala nga eh. Wala nga silang kaso. Dapat may kaso sila pero hindi criminal case yan. Civil case yan sa ilalim ng Republic Act. Republic Act 6713. Dennis Kausing, tapos Charlie Whiskey, pag hindi sinauli ni Sara ang pera, saka pa lang. Pero paabutin mo na sa Supreme Court yan, Charlie. 6 na buwan mula ngayon, pwede mag-file si Sara ng apila sa Supreme Court. Tapos Supreme Court, 10 taon pagkakasuhan, tapos ng presidency, tapos saka pala matapos Supreme Court. Good afternoon, Ara Sausa. Richard Alim, napakaliwanag yung mga sinasabi niyo. Salamat po. Bebelin, 10. I am trustworthy, let's all wait. Malapit na mabulgar. Who's who? Bakit sa Supreme Court, accounting issue yan, hindi legal issue? Kasi sa Supreme Court po, ang dugtong ng lahat. Kaya sa Supreme Court, ang magsabi ng final kung tama ang kuha o hindi. So, Emmanuel Villacruzes,
mukhang na-pressure na ata yung kuwa ng isang corrupt na opisyal sa gobyerno. So, I think Sara just need to return. Akala mo na-pressure yung kuwa na manager na commissioner para tirahin si Sara? Siyempre, na-involve siya, contractor na commissioner yun. Okay? RSVP, loss of confidence applies to BBM. Okay, Angel Dadula, di nyo tanggap na probable. Wala pong probable cause. Kahit na balik-balik na rin mo pa. Hilbert Labrador, hindi nga binanggit kung paano nangyari, kaya wala probable cause. So, Maria Alexandra Togas. Shanice, sinabi lang naman niya ang grado niya. O, tama. Tomas Aurelia Cabal, dami talagang crooks na mga kawatan, halos lahat. Argo, hello Katoto. Salamat po sa inyong lahat. At isang oras na po tayo. Si Ariel Trujillo, Meme Authority, Andis, Ampit, Eduardo Imbalsa. Sino pa? Si Charlie Whiskey, si JRL, sabihin mo si Sara. Wala na yan, hindi natin sabihin Sara. Patapusin nyo muna ang apila sa Supreme Court bago na isa uli kung matatalo siya. Watching from Singapore, Andrea Guico, Raymond Ribucas, Attorney, Article 11, Section 8. Article 11, Section 8, tinanong mo na yan eh. Hindi po Section 8 yan, Section 3, Paragraph 8. Baka tinutukoy pa Paragraph 8, 3, Paragraph 8, Section 3, na sinasabi dyan na may karapatan ang House of Representatives na gawa ng kanilang proseso kung paano patakbuhin ang impeachment proceedings. Pero hindi sila pwedeng kumontra sa kung ano lamang sinabi ng konstitusyon. At sinabi niya, walang kapangyarihan dyan binigay na magkaroon sila ng tinatag na subpoena power. Tapos sino pa, Lorenzo Pascua, saan kayo kumukuha ng panggasto si Insurrectos? Pumunta sa Dihig. O nga, pumunta sila sa Dihig. Rene Garban, Dr. Toto, magaling magpaliwanag kasi basing-base sa konstitusyon. Buyit Kero, ganun talaga tay, kung ano ang gusto mo pinili mo yan, hindi naman sila mahulog sa impyerno, di ba? Evita Escandalar Causing, watching from Davao de Oro, mga causing sa Davao de Oro. Gloria Bagsao, I am partially enlightened, bumaba ang takot kung ma-impeach si Sara. Tapos, Phil us down under, maganda makinig sa educational. Lorenzo Pascua, puro chismis ang kanilang ebidensya. Ronel, tapos ngayon, sana Ronel, matuto ka na rin sa akin, Ronel. Ang kaisipan mo dapat magbukas para alamin kasi ang tinuturo ko lahat dito ay nasa batas ko nakabase. Kung anong batas yung sinasabi ko po. Sabi naman ni Charlie, ang COA disallowance report is an evidence. Hindi pa po yan. Kaya nga sinasabi ko sa Charlie, mag-apila pa sa Supreme Court. Wala pang kwenta yan. Jeffrey Kuwait, tanga ka pala, Kabo. Pataka-taka lang, wala kang resibo. Sino ba sinasabi nito? Sa pangalan niya, ang manager's check so covered ng waiver. Hindi po. Ang bank account lang po ang covered. Hindi po pwede yung manager's check is covered ng waiver. Halimbawa lang yan, Charlie. May cheque ako, bibigyan kita ng cheque. Tapos nag-waiver ka. Gusto mo idamay mong bangko ko? Hindi pwede. Bangko ko yun eh. Wala akong pakialam sa waiver mo. Ganun lang kasimple. Si Triling mas lalong makakasira sa Committee on Justice. Buko ng kasinungalingan ni Madriaga kaya sunog na. Feels down under. Merly Sunbing. Maya Paugto, Terador, Dr. Toto Bertini, Catalunya kasi mas naintindihan po namin. Paliwanag mo dahil alam mo po yung mata. Salamat. Salamat po. Dakal na salamat. Ano kaya kasalan ng gobyerno ito? Bakit pilit sinisiraan? Maraming kasalanan ng gobyerno ito. Benji Piquera, scriptwriter ni si Triling, si Dilema at Atty. Palad. Andrea Guico watching from Singapore, kay Jacob Lohorte. Ang Prudides hindi bayaran, galing sa nakaw na pera ng bayan. Anong ibig sabihin? Hindi bayaran, galing sa nakaw. Ay. Tapos Rene Garbano, marami tayong natutunan kay Sir Toto. Okay, Kaharudin Kumar, salam Sir Toto, salam. Insala. Tapos Pipito Bato, Jubin Noskid, Supreme Court na naman, we mo. Ang galing mo Sir Toto, Kodos. Okay? Aquino Camila, manigas kayo mga trolls, basta kami Sara Duterte, Virgilio Kalinsag,
Tama ka, Toto Kausing. Tapos sino pa? Okay, hanggang dyan na lang muna tayo. At magandang hapon po. May pagkat panapon. Naimbag malim. Tapos sa maayong hapon sa kaninyong tanan, maray na hapon. Tapos sa mga taga Surigao, taga Mapia, mahapon sa inyo langon ng mga Maranao, Agupakat. Maayong hapon. No? Tapos ano pa, hanggang diyan na lang po muna kasi isang oras na tayo.